Ka-Coffee, magandang araw po sa inyo. Nasaan man po kayong panig ng mundo, nasa ibang bansa, nasa Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Diretso na tayo sa ating talakayan. Ito na, Ka-Coffee. Malaki yung resulta nitong survey. May bago pong inilabas sa pag-aaral at mas maraming Pilipino ang gusto na ma-impeach si Sara Duterte. Magkakaalaman yan, Ka-Coffee, sa rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Kasi magkikilos protesta po, peaceful rally daw itong Iglesia ni Cristo na tumututol sa impeachment ni Sara Duterte. O magko-contradict yan. Kung maraming pupunta dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo, magko-contradict siya dito sa resulta ng survey na ito ng Stratbase na nagsasabing mas maraming Pilipino ang gusto na ma-impeach si Sara Duterte kasi kinakailangan talagang ma-impeach. 'Di ba? Malinaw naman napakaraming ebidensya. Matitibay na ebidensya, mga testimonya na nailabas na po yan sa pagdinig ng House of Representatives, yung panunuhol sa mga empleyado ng Department of Education, yung mga COA findings, yung pagwawaldas sa confidential funds, yung issue nila Mary Grace Piatos at napakarami pang iba. At yan po betrayal sa tiwala ng publiko o betrayal of public trust na isa pong ground ng impeachment laban sa isang opisyal ng gobyerno, matataas na opisyal ng gobyerno. So anong ibig sabihin nitong survey na yan? Actually, ang katotohanan kasi dito sa impeachment na yan, yung ibang mga politiko, nagpapakapolitiko. Nananansya, Ka-Coffee, nananansya. Kaya kung papansinin ninyo, mabagal yung usad ng impeachment dyan sa House of Representatives kasi nananansya sila Tinitingnan nila, dihado ba tayo dyan? Or kung sumang-ayon tayo dito sa impeachment na to, anong makukuha natin? May pagkapolitiko talaga. May makukuha ba tayo dyan? Anong mapapala natin? Ano yung consequences natin? Monetary ba yan? Or position ba yan? O kung ano na yan? Nananansya yung mga yan. Una, yan nananansya sila. Pangalawa, mag-i-eleksyon. Sa mag-i-eleksyon, hinahabol pa rin nila yung Duterte votes. Yung iba dyan, hindi pa rin nagsasalita, hindi pa rin vocal. Hindi ganoon katapang na birahin itong mga Duterte. Kasi umaasa sila sa Duterte votes. Baka hindi sila manalo, baka hindi sila iboto kasi mag-eleksyon. Kaya ang strategy ngayon, hintayin nilang matapos ang eleksyon. Di ba? Mayo, tapos na ang eleksyon, may resulta na yan. Mayo, second week, meron na pong resulta. And then mauupo yan, sige, settle down muna, mga 2 months, and then saka magpo-proceed yung impeachment na yan. Most likely, yung mga nakatayo dyan sa House of Representatives, sila pa rin naman yan, Ka-Coffee. Yan naman ang trend dito sa Pilipinas, sa politika dito sa Pilipinas. Sila pa rin yan. May mapapalitan dyan, mangilan-ngilan, may mga papasok na bago. Pero uusad pa ba itong impeachment? Once na nakaupo na sila, may 3 taon pa, Ka-Coffee, sa administrasyon na ito ni PBBM, may time pa silang ma-impeach si Sara Duterte. Diba tapos na yung eleksyon? Wala na silang pangamba. Diba? Kasi tapos na yung eleksyon And tapos na rin yung rally ng Iglesia ni Cristo. Actually, isang factor din yan. Diba? Yung suporta ng INC, yan ang hinahabol ng ilan dyan. Lalo na yung mga senador. Kaya hindi sila ganyan hindi sila ganyan active sa usapin ng impeachment Nananansya din yan. So, after ng election, ayan, pwede nang umusad yung impeachment na yan. Actually, ibang grupo gusto nila na ma-impeach si Sara by 2025. Palugit na yung 2026. Kasi, pag na-impeach na yan, di na makatakbo sa pagka-presidente yan, tapos yan sila. Yan ang hangarin nila. Anyway, sige. Malaking factor po itong resulta ng survey na yan na mas marami ang nagsasabi na gusto nilang ma-impeach si Sara. Meron namang ayaw at meron namang undecided. Sige, basahin natin itong balita na ito. Nasa ABS-CBN po. Ang headline po ay 41% of Pinoys back ouster of VP Sara Duterte. 41% lang yan. Sasabihin ng iba, wala pa sa kalahati yan Meron kasing undecided. Diba? Pero kung susumahin mo, mas marami po yung sumasang-ayon na ma-impeach po si Sara Duterte. Sige, basahin natin yan. Siyempre, mga DDS, peke yung survey na yan kasi sila lang yung totoo. 41% of Filipinos support the potential impeachment of Vice President Sara Duterte. A recent survey of the social weather stations. SWS ito, Ka-Coffee. Credible ang SWS nako. Actually, magiging batayan to, Ka-Coffee, para umusad yung impeachment na yan. Siyempre, mga mababatas, kailangan may mga batayan din sila Bakit isusulong itong impeachment? Bakit ipupush yung impeachment na yan? So, pwede nilang i-cite itong survey na ito na nagsasabi, mas marami sa mga Pilipino gusto siya ma-impeach. Kumbaga, yan yung pulso ng masa. Yan yung pulso ng taong bayan na matanggal talaga sa pwesto itong si Sara Duterte. So, malaking factor itong resulta ng survey.
A majority of respondents in Mindanao and Duterte's bailiwick said they disagreed with the impeachment complaints filed at the House of Representatives. Expected. Malamang. Davao yan eh. Malamang. Parte ng Mindanao. Hindi man buong Mindanao. Pero majority ka-coffee ng mga tinanong, mga in-interview dyan po sa Mindanao, ayaw nila na ma-impeach si Sara Duterte. Kanila yan eh. Expected naman yan. The survey conducted by SWS between December 12 and December 18, 2024 and released consultancy group Stratbase found that 41% of Filipinos support the ouster of Duterte while 9% were undecided. Doon sa 19% na undecided, sabihin natin 10% doon nakapag-isip-isip na, nagdesisyon na sila na i-impeach na si Sara. Sige 10, idagdag natin doon sa 41% na sigurado na silang gustong ma-impeach. 51% na yan. Diba? 51%, majority na ng mga Pilipino. 19% pa po yung mga undecided. Kumbaga, hindi nila alam ano ba dapat ang sagot dyan. Sangayon ba tayo dyan o hindi? O yung iba naman, wala lang talagang pakialam. No. Pero majority pa rin po ay gusto na ma-impeach siya. The remaining 35% said they disagreed. Ano mas malaki? 41 o 35? 41% gusto siya ma-impeach. 35% ayaw siyang ma-impeach. At meron pa pong 19% na undecided. Yung iba, yung remaining, other factors na po yan. Other reasons na yan. Nako! Sa mga mambabatas, gawin nyo tong batayan, Pwede nyo maging ma-cite ninyo ito para isulong nyo na talaga yung impeachment na yan. Kasi maraming humihimok. Gawin nyo na yan. Huwag nyo nang patagalin. Pero sige, naiintindihan natin, nagpapakapolitiko itong mga politiko at nananansya din sila. Kasi survival nila yan Survival nila ang boto Kung wala silang boboto sa kanila, di matanggal sila sa posisyon. Di ba? Hindi man nila gagawin yan. Yun ang katotohanan, masakit na katotohanan sa mga sa landscape ng politika dito sa Pilipinas. Duterte faces 3 impeachment complaints pending before the House of Representatives amid the escalating rift between her family and President Ferdinand Marcos Jr. and his allies and allegations of misuse of confidential funds at her office. Yan, malinaw na yan. Tapos na yan ka-coffee. Malalim-lalim po yung nakuha mga ebidensya na winaldas ni Inday, winaldas ni Sara itong confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Nako, mukhang uusad yan pero kaunting hintay pa dahil palilipasin muna itong eleksyon. Sa iba pong balita ng GMA News online naman, hinihimok po nila ang Kongreso na gawin nyo yan this 2025, di ba? Huwag nang patagalin pa yan. Nasa GMA News online. Congress urge to impeach VP Sara within 2025. Mahaba-haba rin kasi ang proseso na yan Posible ba sa 2025? Sabi, tansyahin natin, mag-timeline tayo. Mayo tapos ang eleksyon. Settle down yan 2 months. May, June, July. Mag-aayos yan. August, September, October, November, December. So may mga more or less 5 months to 6 months para dinggin yan. Please, House of Representatives, sige, let's say 2 months yan. Kung itutuloy talaga to, kung papaspasan talaga nila ito, early weeks or early months of 2026, baka tsugi na si Sara Duterte dyan. Kung papaspasan nila, ka-coffee, Kung may political will talaga ito, kung ipupush talaga nila, sampahan to ng impeachment, o umusad talaga yan, patibayin nila yung kanilang grounds at ma-diretsyo na ito dyan sa Senado para mag-proceed na po ang trial. The filers of impeachment complaints against Vice President Sara Duterte on Wednesday called on members of Congress to impeach or remove the second highest elected official from her post within this year, 2025. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, syempre, best friend ni Inday yan si Franz Castro, talagang ginagiyat sa mga Duterte, at lalo na kay Inday. Kasama po si dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino, si dating Gabriela Party List Representative Liza Maza, at ang iba pa, made the call as the complaints filed against Duterte have yet to be referred to Speaker Martin Romualdez. Actually, yan ang kapulaan ngayon sa House of Representatives Bakit tinitengga ninyo yung impeachment complaints na yan? Kasi may process, dapat na ipasa nyo na yan sa Office of the Speaker of the House Speaker, pero bakit hindi umuusad yan? Diba? Yan yung isang question sa kanila. Based on House rules, a verified complaint for impeachment either filed by a member of the House or by any citizens which is endorsed by any citizen/s which is endorsed by any member of the House should be filed
before the office of the House Secretary General and immediately referred to the Speaker. O yan naman yung proseso, no? Kapag may nag-file ng impeachment, kahit na sino, isang individual, ikaw, may hawak kang ebidensya, sa tingin mo dapat ma-impeach si Sara Duterte, syempre kailangan mo ng abogado dyan, no? Punta ka ng Congress, i-file mo yan. Pero kailangan ng endorsement yan ng isang miyembro ng House of Representatives para umusad yan. And dapat yung Secretary General ng HOR, immediately, by rule, immediately, ipasa nyo yan sa office ni Secretary, ni House Speaker, Martin Romualdez. Pero natitenga. Bakit natitenga doon sa level na yan? Diba? Siguro may instruction or kung ano, hindi natin alam, ka-coffee. No? Pero yun yan, ang panawagan ng mga grupo na ito, sana, bilis-bilisan naman. Diba? Para matapos yan. Kasi ilang buwan na itong pinag-uusapan eh. O matitibay naman yung grounds dyan. May mga ebidensya kayo dyan. Pwede nyo ring i-cite dyan. Yung results ng Quad Committee, marami-rami rin yan. Marami-raming testimonya yan. Para mapabilis. Diba? Ang problema kasi, medyo... Ewan ko. Dahil nga mag-election siguro, yan ang isang factor. Sige. Maganda rin itong binigay ng GMA, How Impeachment Works in the Philippines. Basahin natin ha. The 3 impeachment traps against the Vice President mainly accuses her of a betrayal of public trust over misuse of around 612 million pesos confidential funds. Malaking halaga po yan. Senate President Francis Escudero earlier expressed doubt if there is enough time for the impeachment trial of Duterte. Siguro, last year niya to sinabi eh. One of the issues that needs clarification, Escudero said, is if the impeachment complaints could continue once the 19th Congress ends. Definitely, ngayon, hindi na aabot yan dahil magtatapos na po yung Congress eh. Susunod na Kongreso na po yan. Dapat tingnan at pag-aralan at suriin din kapag ito ay inabutan ng anumang stage. Hindi pa nare-refer sa amin o nare-refer sa amin ang pagpasok ng 20th Congress. Tanong, ang bibitawan ko, katulad ba ito ng ibang bill na kailangan magsimula ulit, back to square one, o magsusurvive ba ito ng 19th Congress at tatawid sa 20th Congress? He said, ay, masalimuot yan ka-coffee. Pero ako, naniniwala ako, hindi naaabot talaga ngayon yan. Sa susunod na yan ka-coffee na Kongreso, no, sa pagre-resume yan after the elections. Pero dapat ma-impeach. Kasi malinaw naman eh. Matitibay eh. Hindi tayo abogado, no? Pero base sa mga testimonya, hindi man nila din nila yung mga testimonya na yan eh. May mga interview si Sara Duterte. In fact, halos umamin nga siya eh. Na totoong binibigyan niya ng mga envelope yan eh. Yung mga tao niya. At nga lang, tinuturo niya si First Lady. Yung COA findings, mabibigat na COA findings na yan. Yung findings ng Philippine Statistics Authority na nagsasabing itong mga tao na nakatanggap po ng pera mula sa opisina ni Sara Duterte, hindi nag-exist. Hindi mga tao. Diba? Ang daming ebidensya na yan, ka-coffee. At dapat ma-impeach yan. Dahil kung hindi ma-impeach yan, abay, makakatakbo pa yan sa pagka-presidente sa 2028. Makabudol pa, diba? Siya pa maging presidente. Alright, ka-coffee. Sige, i-comment po ang inyong opinion. Hintay tayo, ka-coffee. Wala tayong aasahan before the elections. Real talk. After the elections, yan, baka mabuhay ulit yung usapin na yan at dyan mag-proceed na yan. Kayo, ano sa tingin ninyo? Sige, comment nyo po dyan sa ating baba, sa ating comment section, no? Sa baba, para mabasa rin po yan ng ating mga iba pang ka-coffee, no? Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook, please like and follow yung mga nasa YouTube. Ayan, baka hindi pa kayo naka-subscribe din, i-click nyo lang po yung subscribe dyan sa baba at yung bell button, click nyo na rin po yan para notified kayo every time may bago tayong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, ka-coffee. See you again sa ating susunod na video. Ang Kapitayon. Bye-bye.